Sa this one. Ano nangyari dito? Ano sabi dito? Again, draw the shear and bending moment diagram. For the beam AB, the distributed load of 40 pound-inch extends over 12 inch of the beam from A to C. And the 400 pound load is applied at E. So ayan, no? Ano sabi dito? The uniformly distributed is at span na 12 inches. And then we have a concentrated load applied at point E, no? So given na yung mga distances, given yung amount nila. Yung tanong niya dito is, i-drawing mo daw ang shear and bending moment diagram, no? So technically, yung drawing talaga natin dito is tatlo. We have shear, moment, at saka yung load, no? Yung load diagram natin is represented by our FBD. So ito yung load diagram natin, no? So i-drawing natin yung load diagram, schematic lang, gawa lang tayo ng straight line, no? And then ilagay natin yung mga points. We have point A, point C, point B, and point B. So sulat natin yan. We have point A, point B, point C, and hindi pala. C, D, and then B natin. So ano yung graph natin dito sa load diagram? We have a uniformly distributed, no? So from here papunta dito, uniformly distributed. Ano yung height nito? 40. So sige, before tayo mag-proceed pala sa shear and moment diagram, isolve muna natin yung reactions at the support, no? So ano yung mga reactions natin dito? We have sabihin natin papunta doon and papunta dito. We have BX and BY. This one here is we have AY only, no? How about sa point D? So by principle of transmissibility, pwede ko itong ilipat dito. Tama? Pero ano yung madadagdag? Diba? Basta along the line of action, walang madadagdag. Pero kung hindi ang line of action, ano yung madadagdag? Moment. So ito, ilipat natin dito. This one here is 4,000. Pero meron tayong madadagdag na moment. Ano yung moment? Clockwise, counterclockwise. Ito. We have clockwise, no? So meron tayong madadagdag na clockwise moment. So ano yung moment niya? 400 times the moment arm. Ano yung moment arm na to? 4. So we have 4 times 4 is 16. So 1,600. No? This is the moment at point D. So ayan lang. No? So kung i-drawing natin yung tinatawag natin na load diagram, so at point D, meron na tayong, ano yung force natin? Force na 400 and then moment na 1,600. Okay? How about reactions at the support? Ayan. Meron ba tayong BX? Wala, no? So erase na lang natin diretso. BY na lang. So paano natin kunin si BY? So para makuha si BY, mag-moment tayo at point A, no? So sige. Para makuha si BY, summation of moment at point A, counterclockwise positive, ano yung mangyayari? Sir, paano yan? Meron tayong distributed force. Ano ba yung gagawin natin kapag meron tayong distributed force? So dito na papasok sa centroid, no? So babalik ulit tayo sa centroid. So nasaan yung centroid ng rectangle? Nasa center automatic, no? So ayan, yung uniformly distributed load natin yan, pwede nating palitan ng concentrated load applied at the centroid. The same pa rin yung effect niya, no? So instead of looking at our figure in this manner, uniformly distributed, papalitan natin ng concentrated load applied at along the centroid. So ano naman yung value ng concentrated load na ipapalit natin? So kung ano yung area nito, yan yung value ng concentrated load. So ano yung area nito? We have 40 times 12. So 40 times 12, this one here is, ilan na siya? 480. So ano yung distance? Distance nito? We have, we have 6. No? So ayan lang pala. Pwede daw palitan natin si dito ng concentrated load. No, na ano yung value? 480. So ayan lang, no? So sige, para mahanap natin si BY, paano natin kukunin? Summation of moment at point A. So ano yung meron? We have negative 480 times 6. And then we have
Ito siya, 400, no? Negative pa rin. 400 times, ano yung distance na to? 18. And then meron tayong moment na negative din. So we have negative 1,600. Lagyan ko pa ng moment arm, hindi na. Hindi na, naka-moment na, no? So ito, lastly, we have positive BY. Ano yung moment arm? 32. No? So ayan, 32 is equal to 0. So makakakuha tayo dito ng BY is equal to, okay, 365. Ayan, susulat natin dito, 365. And then lastly, sa A, paano kunin si A? Summation of moment at, sige, assuming nakuha na natin si A, no? Alam niyo naman paano kunin, no? Susulat ko na lang. AY is equal to 515. Ha? Summation of forces pwede. Oh. Summation of forces lang. So, 480 plus 400 minus 365. No? So, ayan. Sige, ito na yung load curve natin. Proceed tayo sa shear and moment diagram. Grabe kataas na solution, no? So, ito yung moment, ito yung shear, andito tayo magkakat. Sabihin natin dito. No? So, ito yung sa shear, ito yung sa moment, ito yung X. Sige. Yung gagawin natin dito is i-project lang natin to, no? Now, ilang segment yung ikakat natin? We have, ito, i-cut natin dito, no? Somewhere dito, i-cut natin to, i-cut natin dito, and then i-cut natin dito. Okay? So, sige. Kung mag-cut tayo dito, ayan, ano yung lalabas dyan? So, we have, ano yung value ng A? 515, no? We have 515. So, meron tayong force na 515. And then, meron tayong distributed load na ito, no, distributed. Ano yung height niya? 40. Now, ano naman yung distance niya? Ito. Ha? 6? X. Arbitrary. No? Between A to C. So, X lang yung value muna natin. No? Huwag half, kasi hinati ng dalawa, half na dayon. Dili, no? And then, huwag kalimutan, we have a downward shear and a counterclockwise movement. Klaro? So sige, draw natin yung shear and moment diagram. So sige, sulat natin. We have, anong segment yan? Segment A to C. A to C. So ano yung dalawang equation na paulit-ulit gamitin dito? Summation of forces along Y, positive, upward. So ano yung mga involved? Now, this one here is distributed, di ba? So, pwede natin yan palitan ng concentrated, applied at the centroid. So, dito sa gitna. No? So, ano yung ipapalit natin na value? Ang area nito. Ano yung area nito? We have 40 times X. So, the concentrated load is 40X. Klaro? So, sige. So, summation of forces along Y, we have 515 minus 40X minus V. So, okay. We have 515 positive minus 40x minus v is equal to 0. Therefore, yung v natin dito is equal to ila? 515 minus 40x. Now, ano yung graph ng shear natin? Linear. So, ano yung kailangan? Dalawang points. So, the shear at x is equal to 0 and the shear at x is equal to ano yung value? From 0 to? Okay, from 0 to 12, no? So, to 12. So, solve natin. 515 minus 40 times 0, we have 515. So, dito naman, 515 minus 40 times 12 is equal to, pilan eh? Ha? Okay, we have 35. Positive? O, sige. So, ang shear daw natin at x is equal to 0 is 515. So, therefore,
Dito sa taas. So somewhere dito, no? So this point here is 515. And then at this point, sa C natin, we have 35. So somewhere dito sa taas din, no? Sabihin natin this is 35. Ano yung graph nito? Linear. So gagawa lang tayo ng straight line. Okay? Now, at point C, meron pa bang shearing na nilagay natin dyan? Yung concentrated load? Wala, no? So, stay put lang tayo sa 35. Okay? So, sige, punta na naman tayo sa moment. So, summation of moment at point, this point, no? That point. Ayan. Counterclockwise, positive. So, ano yung mga moment? We have negative 515. Ano yung moment arm ni 15? Okay, we have x. And then, ano yung susunod? Concentrated, no? We have 40x positive times the moment arm. Ano yung moment arm? Okay, x over 2. Bakit x over 2, sir? The distance is x. Kalahati ng x is x over 2. No? So, ayan, x over 2. Meron pa ba? Meron pa? Ay, oo, plus m is equal to 0. So, therefore, yung m natin dito is, pila na siya? Negative 20x squared. Ito siya is positive 515x. Ito. So, ano yung graph natin dito? It's quadratic, no? So, paano natin malalaman if yung parabola natin is smiling or frowning? Kapag negative, frowning, no? Kapag positive, nag-i-smile. So, we only need to have 2 points lang and then itansya na lang natin, no? Yung graph natin. Sige? So, we have, ano yung value nito? From x is equal to 0 to x is equal to 12. So, sige, yan din yung gagawin natin dito, no? So, mx is equal to 0 at mx is equal to 12. So, substitute, negative 20 times 0 squared plus 515 times 0 is 0. Then ito daw, pasolve daw. Negative 20, 12 squared plus 515 times 12. Okay, 3,300. So sabihin natin that yung moment natin dito is dito na lang tayo. Ayan, para may space pa. So at x is equal to 0, yung moment daw is 0. At x na dito sa C, yung moment is 3,300. So somewhere dito. Sabihin natin this is 3,300. Ano yung graph nito? Frowning, smiling? Frowning, no? So, magpa-frown tayo. Hindi to linear ha, frowning. Okay? Klaro? So sige, proceed tayo sa next. Grabe kataas, no? Erase natin to. Next segment, punta tayo sa next segment. So, at this segment here. So, ano yung mga lalabas dito? We have distributed load na hanggang dyan lang. No, pwede natin palitan ng concentrated load. Ano yung value ng concentrated load na to? 40 times, okay, 40 times x. Ano yung length nito? 12, so times 12 na. No? Kasi yung ano natin, yung segment natin is hanggang dito. No? Ayan. Ito siya is meron ng exact value. Tama? Now, ano naman yung distance from ito? We have, so kung yung distance na to is x, ano yung distance na to? We have x minus, ano to? This one here is 12. So kalahati nito is 6. No? So x minus 6. No? So ayan lang. So we have downward shear and counterclockwise movement. Klaro? Erase natin to? Erase natin to, no? Sige. Ano yung dalawang equation na gagamitin? Summation of forces along y, positive upward. So ano yung mga equation dyan? Ay mga numbers. We have 515 minus 40 times 12. Ano pa? Minus v is equal to 0. So, ayan. So, ano yung v natin dito? V is, ilan eh? 35, no? We have 35.
So ano yung graph na to? Constant. So ibig sabihin, straight line. Now, at point D natin, meron bang shear? Meron, no? Ano yung shear natin? Bababa daw ng 400. So kung bababa tayo ng 400, ano yung value na to? Pila? Okay, we have 365 negative. No? So ayan lang, nakuha na natin yung anong segment to? Segment C2 D. Ayan lang, no? Now next, we have summation of moment at point. Ayan, positive, ganyan. So we have negative 515. Ano yung moment arm? Okay, x. Minus, ay plus pala, no? 40 times 12 times, ano yung moment arm? X minus 6. Yan lang ba? Plus m is equal to 0. So yung m natin dito, pila ni siya? 35x. And then yung ano niya, ito times ito, 2,880. Negative, positive. Ayan, positive. Tama na to? Ano yung graph natin dito? Linear. So the same pa rin, no? At m at x is equal to, ano yung x natin? X at, second segment pa pala tayo, no? Ang tagal. 12. And then mx equal to, we have 18. So we have here 35, pakalkyo daw, plus 2,880. And then 35 times 18 plus 2,880. Ito siya is 3,300. How about this one? 3, 3,510. 3,510. So ayan, at x is equal to 12, tama tayo, 3,300. At x is equal to 18, we have 3,515. So somewhere a little bit above sa 3,300. So somewhere, sabihin natin dito, no? Ano yung graph na to? Linear. So gagawa lang tayo ng straight line. Okay. So sa drawing nyo din, gawin yung smooth, no? So kung parabolic to and then combination ng straight line, somewhere or somehow yung graph niya is gawin yung smooth, no? Kasi continuous yung beam natin, no? So gawin yung smooth yung graph. So ayan lang. Now, at this segment here, meron bang additional moment? Yes, 1,600. And if meron kang counterclockwise na moment, ay clockwise na moment, yung gagawin mo is idadagdag mo lang dito, no? Kung yung moment mo is counterclockwise, ima-minus mo dito, no? So since ito is clockwise, we have ano yung value ulit dito? We have 3,510. And then idadagdag mo plus 1,600, ano na yung value niya? Somewhere ito. Ilan na yung value niya? 4,000, 5,110. So, ayan lang. Okay na? Sige. Last segment. Sige. Last na tayo. Erase natin to. Sige, going to the last segment. So, somewhere dito, no? So, we have a force na 515, distributed load na concentrated, we have 40 times 12, and then dito we have a moment na 1,600 and a force na, ay downward pala to, no? 400. So we have here the reactions, ay the internal shear downward counterclockwise moment. So, ayan lang. So, segment. Ano segment to? DB. So, dalawang equation na paulit-ulit. Summation of forces. Positive upward. Ano yung involved? 515 minus 40 times 12. Ano pa? Plus 400 minus V is equal to 0. So we have here our V equal to, pila yung V natin? It's negative 365. No?
Sorry. Minus 400. 500 minus 40 times 12 minus 400 minus B. Tama na to? Sige. So, constant man daw yan. Ibig sabihin, from D to B is constant. Now, at point B, babalik tayo sa 0. Magkakabalik ba tayo? Ano yung BY na nakuha natin dito? 365 yun, no? Ito, 365. So, babalik tayo sa 0. Kasi negative 365 plus 365 is 0. So, ayan, complete na yung shear diagram natin. Sige. Moment naman tayo. For the last moment at that point, positive counterclockwise. Ano yung mga moment? Negative 515. The moment arm is? Sige daw. Ano yung mga moment arm? The distance nito is x. Ano naman yung distance na to? We have x minus 6. Ano naman yung distance na to? X minus 18. So, ayan lang yung mga moment, no? So, 515 times x plus 40 times 12 times x minus 6. And then, isa pa, we have plus, no? 400 times the moment arm, x minus 18. And then, meron pa ba? Meron pa, no? We have negative 1,600. And then, lastly is positive m is equal to 0. So, saan galing yung negative 1,600? Ito. No? Negative because it's clockwise. No? Kasi yung convention natin, counterclockwise is positive. So, sige, solve natin yan. Ano yung value ng m? M is linear quadratic. So we have here our m equal to 11,680 minus 365x. So we have here linear, no? So substitute lang natin, m at x is equal to, ano yung isa-substitute natin na x? 18, no? Is equal to, and x is equal to 32. Ayan. So makakakuha tayo dito ng 0 and 3510. Okay? So ay 3510, it's 55510. Kung i-substitute lang natin yung value, no? So linear, ibig sabihin, this point and this point here, gagawa lang tayo ng straight line. So ito na yung moment diagram natin. Okay? Kinina problem, taas kayo bilang solution. No? Grabe kataas. So anyways, itong approach na to, one method lang to. We have another method na yung drawing lang. So hindi ka na magsusolve-solve. Diretso mo na tingnan. Ay, ito siya, area no is rectangle. So i-minus ko lang dito. So ayan. So yan yung next example natin, no? So ito siya is medyo mahaba talaga yung approach na to. Kagaya yung sa trusses ba, we have joints at saka section. No, yung joints sobrang haba. Yung section diretso. So ito din meron tayo dito, no? Ito yung i-calculate natin pa isa-isa, and then yung isa is graphical, no? So sige, discuss natin yung graphical. Discuss pa natin yung graphical or next meeting.